Hi guys, panibagong video, panibagong recap na naman ang hatid ko para sa inyo. Bago natin ipagpatuloy ang ating recap patungkol sa part 7-12 sa episode 7-12 ng anime series na ito, kung magugustuhan nyo ang recap nating ito, please subscribe and click the bell button upang updated ka sa ating mga susunod pa na pangmalakasang anime recaps. Wag na nga natin itong patag-alin, pasimulan na natin. Matapos maramdaman ni Lloyd ang kakaibang bagay sa hardin ng palasyo, dahil sa kanyang curiosity at hilig sa pakikipaglaban, agad niya itong pinuntahan at binati, na agad namang ikinagulat ng misteryosong nilalang. At dahil hindi nito inaasahan na agad siyang matutunto ng isa sa mga prinsipe pa mismo ng kaharian, sinubukan pa sana nitong tumakas at lumayo, ngunit ang hindi niya alam, nagawa na pala ng ating bida na makapaglatag ng barrier spell sa kanilang paligid dahil inaasahan na niya ang ganitong eksena. Kaya dahil wala nang ibang pagpipilian ang misteryosong nilalang sa kanyang kinakaharap ngayon na sitwasyon, ipinakita na nito sa ating bida ang kanyang tunay na katauhan at pagkakakilanlan bilang Ren, o mas kilala sa tawag dito bilang The Blighted, isa sa mga miyembro ng Assassin Guild na unang nakita noon ni Silpha at Lloyd sa quest board ng Adventurers Guild. Dahil ramdam ni Ren na hindi isang ordinaryong bata lang ang ating bida, ginamit na nito ang kanyang unique skill na tinatawag na Poison, kung saan sa pamamagitan ng scent na kusang lumalabas direkta sa kanyang katawan, nakakalikha siya ng isang uri ng poison at kapag naamoy ng kanyang target ang poison na kanyang nai-release, mararamdaman agad ng target ang iba't ibang epekto nito tulad ng panghihina, sakit ng ulo at mabilisang pagkaubos ng lakas. Kaya dahil sa kapangyarihang pinakawalan ni Ren na tinatawag niya bilang Block Fog, nagawa ng dalaga na makapagbigay ng pinsala sa ating bida, at ayon pa sa kanya ang kanyang poison magic ay hindi kayang ma-neutralize ng kahit anong spell maging ang purification, na sinusubukan naman gamitin ngayon ng ating bida. Ngunit sa isip naman ni Lloyd, ayon sa kanya lubos ang kanyang pagkamangha sa magic na mayroon ng dalaga dahil kaya nitong may transmute ang kanyang mana sa katangian ng kanyang poison, at ayon pa sa ating bida ang ganitong katangian ay bibihira lang sa mga nilalang na biniyayaan na talaga ng malakas na kapangyarihan simula nang sila'y isinilang at natutuwa siya na nakaharap niya ang isa sa mga ito. Ayon naman sa dalaga habang madali lang para rito na masira ang likhang barrier ng ating bida. Hindi naman daw gaano kalala ang poison na nai-release niya para rito at mararamdaman lang daw ng ating bida ang epekto ng poison sa loob ng 2 o 3 araw. Ngunit muli, ang hindi alam ng dalaga, basic lang para sa ating bida na kontrahin ng ganung klaseng kapangyarihan dahil bago pa man siya tamaan ng poison ng dalaga nakahanda na talaga ang kanyang spell na tinatawag na Healing Breath upang kusang agad na gumaling ang kanyang mga pinsala sa katawan maging ang kanyang lakas. Kaya matapos niyang makapaghanda upang muling sundan si Ren, gamit ng kanyang skill na tinatawag na Trace, nagawa niyang malocate ang bawat galaw ng dalaga at kung saang direksyon na ito kasalukuyang patungo, kaya masayang umalis muna ang ating bida sa palasyo dahil may panibagong mga kalaban na naman itong gustong harapin. Pagdating ni Ren sa kanilang hideout, nakatanggap ito ng hindi direktang pangmamaliit mula sa kanyang mga kasamahan dahil nagawa nga nitong makapasok sa palasyo ngunit tumakas lang ito sa isang bata. Ngunit depensa naman ng dalaga sa kanyang mga kasama. Masyado pa daw kasing bata ang kanyang nakaharap ngunit kanya namang nalaman na kasalukuyang nagpaparami ngayon ng sandata ang kaharian para makapaghanda ang mga ito sa posibleng digmaan, ngunit ayon kay Galilea, na wag na raw subukan pa ni Ren na maging katulad ito ng kanilang pinuno na si Jade, na siyang nagtatag ng kanilang guild dahil matagal na raw sila nitong iniwan at pinabayaan. Samantala pinutol naman ni Talia ang kanilang usapan dahil naramdaman nito ang presensya ng ating bida sa paligid, kaya dahil dun wala nang nagawa pa ang ating bida kundi magpakita dahil hindi niya inaasahan na mabilis lang siyang mararamdaman ng mga assassins, kaya mula sa puntong yun, ayon kay Galilea, dahil alam na ng ikapitong prinsipe ang kanilang sekreto at hideout, napagdesisyonan nilang wag na itong palabasin pa at buhayin. Ngunit dahil sabik na naman ang ating bida sa panibagong pakikipaglaban, at naku-curious din siya sa espesyal na abilidad mayroon ang bawat isa sa mga miyembro ng Assassin Guild, tinanggal ng ating bida ang kanyang defensive barrier dahil gusto niya munang subukan ang bawat kakayahan ng bawat isa sa mga ito. Kaya gamit ng copy spell at trace, ginaya ng ating bida ang estilo ni Thao sa pakikipaglaban kung saan magaling ito pagdating sa hand-to-hand combat. Kasabay ng paghamon ng ating bida sa bawat miyembro ng mga assassins, kaya pinagbigyan na siya ng mga ito at una nga siyang sinugod ni Bobby Ron, kilala sa tawag bilang The Giant Rat, at bihasa rin pagdating sa hand-to-hand combat dahil sa unique ability nito na tinatawag na Ultra Flexibility, kung saan kaya ng kanyang katawan na maging flexible na kanyang nagagamit upang isabay sa kanyang galing pagdating sa malapitang pakikipaglaban.
Sumunod na sumugod sa ating bida ang isa pang miyembro ng Assassin Guild na si Crow, kilala din sa tawag bilang Dark Raptor, at gamit ng kanyang innate skill na tinatawag na Invocation, kaya ng kanyang mana na gawing totoo ang kanyang bawat masasabi, sa madaling salita tinatawag ito bilang cursed word or speech na maihahalin tulad sa JJK character na si Inumaki. Sumunod si Galilea, na mas kilala rin sa tawag dito bilang The Spider, bukod sa physical strength, taglay rin ito ang kanyang innate skill na tinatawag bilang Mucus Creation, kung saan sa pamamagitan ng kanyang mana, kaya ng kanyang katawan na makapag-release ng malagkit na sapot na maihahalin tulad sa sapot ng isang gagamba. Ngunit ang downside lang ng skill niyang ito hindi niya makakaya itong kontrolin sa oras na ginamit niya na ito sa isang laban. At panghuli ang magandang babae sa Assassin Guild na si Talia, the Pain Blighted, at mas kilala rin sa tawag dito bilang the Hundred of Pains, kung saan gamit ng kanyang innate skill na tinatawag na Self-Inflicted Injury Transfer, sa pamamagitan ng kanyang mana, kaya ng kanyang skill na magbigay pinsala sa kanyang target sa pamamagitan ng pananakit rin ito direkta sa kanyang katawan, at parang maihahalin tulad din ito sa resonance ability ng isa pang JJK character na si Nobara. Matapos ng kanilang skill introduction, kahit nagtamo ang ating bida ng mga pinsala, muli na naman itong natutuwa dahil sa bagong mga skill at ability na kanyang nakita. At dahil hindi niya maunawaan ang concept ng bawat skill na ito, nagsimula na siyang maghanda upang gumawa ng counter-attack laban sa mga assassins, at gamit ng isang tela na kanyang nakuha habang siya'y nakikipaglaban, tinransmute niya ang kanyang mana upang baguhin ang hugis at tigas ng tela at ginawa niya itong mga espada, at gamit pa rin ang copy spell at trace, ginaya niya naman sa pagkakataong ito ang estilo ni Silpha sa pakikipaglaban kasama na ng mga skill ng dalaga. At mula sa puntong yun, napagtanto ng mga assassins na hindi talaga isang ordinaryong bata lang ang kanilang kasalukuyang kaharap, dahil ramdam nila mula rito ang matinding lakas at kapangyarihan, at napatunayan ito ni Galilea nang kanyang makita ang anino ng babaeng hinarap niya noon sa laban at nagbigay trauma sa kanya na walang iba kundi ang dating adventurer na si Silpha, na mas kilala bilang the Silver Blader. Kaya nang magsimula ng umatake ang ating bida, mabilis na umiwas at lumayo ang mga assassin sa lokasyon ni Lloyd ngunit hindi sila pinatakas ng ating bida at inuna nitong pabagsakin ang giant rat na si Bobby Ron. Nang magawa niya itong matalo, bigla naman siyang pinagkaisahan ni Galilea at Crow galing sa magkaibang direksyon. Ngunit dahil alam na ng ating bida ang bawat pattern ng dalawa at alam na rin ni Lloyd ang abilidad ng dalawa, nagawa niya ang mga itong maiwasan at mabilis siyang nakaiwas sa abilidad ni Crow. Kaya si Galilea ang nagawa nitong tamaan na naging dahilan upang tumalsik ito patungo sa direksyon ni Talia. At mula sa likod ni Crow, pinatikim ito ni Lloyd ng isang pag-atake na pareho sa abilidad ni Silpha na tinatawag na Twin Dragon Rising, kasabay ng isa pang pag-atake na tinatawag na Diving Sparrow, na nagbigay kay Crow ng matinding pinsala na tuluyan itong ikinatalo. Samantala dahil sinalo ni Galilea ang nagawang pag-atake ni Crow, dahil wala itong kontrol sa kanyang abilidad, hindi nito sinasadyang mapunit ang kasuutan ni Talia, kaya walang saplot tuloy itong nakipaglaban sa ating bida, at dahil alam na ni Lloyd ang kayang gawin ng abilidad ni Talia, hindi siya nagdalawang isip na muli itong atakihin at wala siyang pakialam kung mararamdaman niya rin ang pinsalang natanggap ng dalaga at ikinatuwa niya pa nga ang nagawa niyang yun dahil ngayon niya na naman ulit naranasan ang ganitong sakit. Matapos niya itong matalo, nang susuguri na sana siya ng kalbo mula sa kanyang likuran, ginaya niyang muli ang kakayahan ni Thao na tinatawag na Hayakukan Shattering Thunderbolt, na direktang tumama kay Galilea na nagbigay sa kanya ng matinding pinsala kahit pa nagawa nitong makapag-release ng web armor bago pa man siya tamaan ng pag-ataking ginawa ng ating bida. Matapos iyon, dahil gusto ulit makita ni Lloyd ang abilidad ni Ren. Ito naman ang kanyang pinagdiskitahan at hinamon niya rin ito na makipaglaban, ngunit agad na pumagit na si Galilea at nasabi nito kay Lloyd ang katotohanan sa likod ng abilidad ni Ren. At ayon sa kanya sa oras na inactivate na ni Ren ang kanyang abilidad, hindi niya na ito magagawang kontrolin at kusa itong mag-i-spread sa buong paligid at lahat silang naroroon ay tatamaan at maaapektuhan ng abilidad nito. Kaya hindi talaga pwedeng lumaban si Ren dahil sa problema niyang iyon. Dahil dun, pansin ng ating bida na lahat ng miyembro ng Assassin Guild ay may similar na problema pagdating sa kanilang kapangyarihan. Kaya nang balak na sana siyang sugurin ni Galilea gamit ng buo nitong lakas, ginamitan niya ito ng electric shock na direkta nitong natanggap na lubos namang ikinagalit ni Ren, ngunit nang balak na sanang sumugod ng dalaga sa direksyon ng ating bida, agad itong pinigilan ni Galilea dahil ayon sa kanya maayos na ang kanyang kalagayan at ramdam niyang kontrolado niya na rin ang kanyang kapangyarihan, na lubos namang ikinagulat ng kanyang mga kasama. Ayon sa ating bida,
Dahil hindi kaya ng katawan ni Galilea na kontrolin ang kanyang taglay na kapangyarihan, gumawa si Lloyd ng isang external pattern sa katawan ni Galilea at gamit ng spell na nakapaloob sa pattern na ito, magagawa na ni Galilea na kontrolin ang daloy ng kanyang mana na magiging daan upang magawa niya ng makontrol ng walang problema ang kanyang taglay na kapangyarihan. Dahil sa nagawa ng ating bida, lubos ang tuwa sa mukha ni Galilea at ayon sa kanya, sa halos ilang taon niyang naging pagdurusa dahil sa kanyang naging sitwasyon, sa wakas ngayon nawala na ng tuluyan ang kanyang matagal nang iniindang problema. At sa mga sandaling yon, ginawa rin ni Lloyd sa iba pang miyembro ng Assassin Guild ang kanyang ginawa kay Galilea, at sa mga oras na yun lubos ang saya ng bawat miyembro ng mga assassins dahil sa unang pagkakataon, ngayon sa wakas naranasan na rin nila na maging isang normal na nilalang, at kahit sa panlabas na itsura ni Ren hindi ito masaya sa nangyari, sobra naman ang tuwa nito sa kanyang puso dahil sa wakas mararanasan niya na rin na magsuot ng iba't ibang damit na kanyang gusto. Matapos iyon, nagkaroon bigla ng selebrasyon sa hideout ng mga assassins dahil idineklara na nila na bagong miyembro ang ating bida, at ginawan pa nila ito ng kanyang magiging kasuutan bilang isa sa mga miyembro ng Assassin Guild, maging si Grimoire ay tinanggap rin ng mga ito bilang isa rin sa kanilang miyembro dahil hindi nila alam na isa pala itong demon at akala nila isang uri lang ito ng isang lumilipad na kambing na familiar ng ating bida. Matapos iyon, naikwento ni Galilea kay Lloyd ang nakaraan ng kanilang guild at kung paano ito naitatag. At ayon kay Galilea, nabuo ang Assassin Guild dahil sa kanilang dating pinuno na si Jade, na may kakayahan upang makapag-teleport ito sa iba't ibang lugar ngunit kagaya ng bawat miyembro ng Assassin Guild, wala rin itong kontrol sa kanyang abilidad, kaya bigla-bigla na lang itong natiteleport sa iba't ibang lugar. At bago ito mawala noon, ibinigay nito ang isang bagay na magsisilbing palatandaan ang itinatag nitong guild, ngunit simula rin noon misteryoso na lang itong nawalan at hindi na nila ito muling nakita pa. Ngunit habang sila'y kasalukuyang nag-uusap, bigla na lang may lumitaw na isang uri ng sulat at ipinadala ito sa kanila sa pamamagitan ng teleportation. Kaya nang unang beses itong makita ng ating bida, umandar na naman ang pagkahilig nito pagdating sa sorcery at hindi nito napigilan na mamangha sa kanyang nakita, kaya nang malaman ng apat ang nilalaman ng sulat kung saan gusto ni Jade na makipagkita sa kanila. Alam ng ating bida na isa lang itong patibong base sa markang kanyang nakita. Ngunit hindi niya ito ipinaalam sa apat at hinayaan niya muna ang mga itong magsaya. Ngunit nang humingi ng pabor si Galilea sa ating bida upang samahan niya raw ang mga ito sa pakikipagkita kay Jade, sinigundahan nito ni Ren at humingi rin ito ng pabor mula sa ating bida dahil gamit raw ng kakayahan ni Lloyd gusto ng dalaga na gawin rin ito ang parehong bagay na ginawa ng ating bida sa kanila, upang magawa na rin ni Jade na kontrolin ang kanyang abilidad. Ngunit hindi ito pinagbigyan ni Lloyd dahil ayon sa ating bida, kaya na ni Jade na kontrolin ang kanyang abilidad base sa nakita ng ating bida, dahil kung hindi talaga kaya ni Jade na kontrolin ang kanyang kapangyarihan, hindi sana nito magagawang makapagpadala ng sulat gamit ang teleportation. Dahil doon, naisip ng apat na baka noon pa maniloko na sila ni Jade patungkol sa kapangyarihan nito at kung ganun nga talaga ang ginawa nito bakit nagawa nitong magsinungaling sa kanila at ano ba talaga ang plano nito. Ngunit ipinagtanggol naman ni Ren si Jade at kanyang nasabi na baka sa pagdaan ng panahon nagawa na ni Jade na kontrolin ang kanyang abilidad. Ngunit ayon naman sa ating bida, kahit ano pa man ang dahilan wala siyang kinalaman sa mga nangyayari. Na ikinalungkot naman ng mga ito dahil buong akala nila hindi sila sasamahan ng ating bida sa kanilang magiging paglalakbay. Ngunit dahil interesado ang ating bida sa abilidad ni Jade na pagdesisyonan pa rin itong sumama, at isa pa, kung mahalaga si Jade para sa kanila bilang kanilang pinuno, gusto ng ating bida na tumulong dahil ayaw niyang maging malungkot naman si Ren at ayaw niya rin na masira ang pagtitiwala nito para kay Jade. Ngunit simula nang magawa ng ating bida na magbigay pag-asa sa dalaga, dito na ito nagsimulang makaramdam ng pagkagusto para sa ating bida, na agad namang nahalata ng kanyang mga kasama. Matapos iyon sa pamamagitan ng kakayahan ni Lloyd sa paglipad, sinamahan niya nga ang mga ito papunta sa lokasyon ni Jade. Ngunit habang sila'y papunta sa kinaroroonan ng pinuno ng mga assassin, kasalukuyan namang nakarating na sa hideout ng mga assassin si Silpha, ngunit wala na itong nadatnan sa lugar at tanging sulat na lang ang kanyang nakita dito, kaya agad niya itong ipinaalam kay Albert, at dahil sa pagkabigla at pagkataranta, inisip ni Albert na kinidnap ng mga assassin ang ating bida at ginawa nila rito ang karumal-dumal na bagay ayon sa kasuotan ni Lloyd na nakita ni Silpha sa lugar, kaya dahil sa galit nagdeklara si Albert ng isang digmaan, laban sa Assassin Guild. Samantala, habang papunta pa rin ang pangkat ng ating bida sa kinaroroonan ni Jade, bigla namang nakaramdam ng pagkahilo at panghihina ang lima nitong kasama,
Kaya nag-request ang mga ito na huminto muna saglit sa paglipad ang ating bida, kaya agad naman itong pinagbigyan ni Lloyd, at dahil sa bilis ng paglipad na ginawa ng ating bida na halos tumagal rin ng 10 minuto, hindi ito kinaya ng kanyang mga kasama kaya bagsak tuloy ang mga ito kahit hindi naman ang mga ito nakipaglaban. Kaya habang tinutulungan ni Lloyd ang mga ito, iminungkahi naman ni Ren na siya na lang ang maghahanap ng kanilang makakain habang nagpapahinga ang iba. Kaya agad itong pumunta sa kagubatan upang manghuli ng hayop para sa kanilang makakain. At habang sila'y naghihintay sa pagbabalik ng dalaga, naikwento naman ng mga ito sa ating bida ang nakaraan ni Ren at kung paano ito nakasama sa Assassin Guild. At ayon sa kanila nakita noon ni Jade si Ren sa kagubatan habang siya'y naglalakbay at taglay rin ito ang kapangyarihan na hindi rin ito kontrolado. At nung una, nag-aalangan pa sila na ito'y tanggapin sa guild dahil sa delikadong kakayahan nito. Ngunit hindi ito nagawang pabayaan ni Jade at kahit naranasan nito ang lakas ng poison na taglay ni Ren, tinanggap niya pa rin ito bilang maging isa sa mga miyembro ng Assassin Guild, at upang magawa ni Ren na kahit papaano makontrol nito ang kanyang kapangyarihan, ginawa nila ito ng masusuot nitong damit na magbibigay daan upang magawa nitong maitago ang kanyang taglay na kapangyarihan. Matapos iyon, sa lumipas na nagdaang mga panahon, itinuring na ng bawat isa sa kanila ang isa't isa bilang pamilya at kahit ipinagtapat ni Jade sa kanila na isa itong dating maharlika na nagmula sa Lordost clan, tinanggap pa rin nila ito bilang kanilang pinuno, at para sa kanila kahit ano pa man ang dahilan nito sa pagtatag nito ng Assassin Guild, basta't alam nilang pamilya ang trate nito sa kanila sasamahan pa rin nila ito kahit saan man ito pumunta. Dahil nangako sa kanila si Jade na sa oras na makuha niya muli ang Lordost kung saan siya nagmula, gagawin niya ang lahat upang magtatag ng isang tahanan para sa kanila, upang magawa nilang makapamuhay roon ng tahimik at malaya. At sa kasalukuyang panahon, habang papunta pa rin ang pangkat ng ating bida sa lokasyon na kinaroroonan ni Jade, napagdesisyonan nilang hayaan muna si Lloyd na makapagpahinga dahil nag-aalala sila para sa kalagayan nito, kaya iniwan muna nila ito sa hardin ng palasyo ng mag-isa at kahit mag-isa itong naruroon walang sino man ang magagawa itong saktan dahil sa defensive barrier nito na automatic nang gumagana anumang oras kahit natutulog pa ito. Kaya pagdating ng mga assassin sa harap ng palasyo kung saan nila makikita si Jade, nakita agad sila rito ng isa sa mga nakatira sa palasyo at binati sila ng mga ito dahil sa kanilang pagdating, at nagdiwang ang lahat ng mga naruroon dahil sa pagbisita ng mga kaibigan ng kanilang pinuno. At sa ilang sandali na paghihintay, sa wakas muli na nga nilang nakita si Jade at lubos ang kanilang saya nang muli nila itong masilayan. Ngunit habang emosyonal ang lahat dahil sa muli nilang pagkikita lalong-lalo na si Ren, bigla na lang nag-iba ang sitwasyon nang sabihin ni Jade na wala na siyang pake sa kanila, kasabay ng paggamit nito ng invocation na innate skill ni Crow, at hindi sila makapaniwala nang magawa ni Jade na kopyahin ang abilidad ni Crow at mas matindi pa ang nagawa nito dahil sa lakas ng puwersa galing sa pinakawalan nitong cursed speech. At sa puntong yun, kanilang nalaman na iba na ang naging personalidad na mayroon si Jade. At pansin rin nila ang mga kakaibang nilalang sa kanilang paligid, at upang magawa ng mga ito na makatakas sa kanilang naging sitwasyon, naglabas si Grimoire ng spell na direkta niyang pinakawalan sa direksyon ni Jade, ngunit hindi yun naging sapat upang magawa niya itong mabigyan ng kahit kaunting pinsala, at nagawa pa nga nitong makapagbigay ng isang solid hit na nagpatalsik kay Grimoire palayo ng palasyo. Ayon sa demon na ngayon may kontrol sa katawan ni Jade na mas kilala sa tunay nitong pagkakakilanlan bilang Goy Asami, na tinatawag rin bilang The Catastrophe from the Netherworld, kinuha niya ang katauhan ni Jade dahil sa abilidad nito na nagbigay sa kanya ng daan upang siya'y makapunta sa Netherworld kung saan makikita rito ang iba't ibang uri ng mga demon, at ilang buwan din ang tinagal bago niya tuluyang magawa na manipula ang kaisipan ni Jade, at nagawa niya pang gumamit ng senaryo ng mga kaibigan nito ngunit sa huli naging matagumpay naman ang kanyang matyagang paghihintay. At dahil alam ng demon na hindi papayag si Jade na magpasakop sa kanyang kapangyarihan, dahil naisip nitong pakay rin ng demon ang kanyang mga kaibigan, nagdesisyon na lang sana itong pagpakamatay ngunit hindi pumayag si Goy Asami sa balak nitong gawin kaya nagawa niyang maalis ang mga pinsala nito na muntik na sana nitong ikasawi. At sa puntong yun dito na niya tuluyang nakontrol ang katawan ni Jade. At sa kasalukuyan dahil alam ni Goy Asami ang bawat kakayahan ng mga ito base sa memorya ni Jade, balak niyang kontrolin rin ang mga katawan nito sa pamamagitan ng mga demon na naroroon, at una nga niyang pinagdiskitahan si Ren, at nasabi nito sa lahat ng demon na naroon ng nakaraan ni Ren, kung saan nagawa nitong paslangin ang sarili nitong mga magulang sa pamamagitan ng kanyang poison, na lubos namang ikinagalit ng mga kasamahan ni Ren dahil nagawa ng demon na ipaalala kay Ren ang masakit na nakaraan niyang iyon at gamit pa mismo ng boses at katauhan ni Jade.
At nang balak na sana nitong simulan ang kanyang plano, agad nitong napansin ang marka sa kanang balikat ng dalaga at naisip niyang wala siyang naaalala na mayroon nito dati ang dalaga. Kaya gamit ng cursed speech, puwersahan nitong tinanong kay Ren kung sino ang nilalang na naglagay ng markang ito sa kanya. Ngunit dahil sa pagiging tapat ni Ren sa kanyang mga kasamahan, hindi siya nagbigay impormasyon sa demon kahit pa matinding pinsala ang kapalit nito. At kahit pinipilit siya ng demon na magsalita at sabihin kung sino ang nilalang na may likha ng marka sa kanang balikat nito, hindi pa rin nagsalita ang dalaga at mula sa puntong yun, isang magic ang bigla na lang sumakop sa buong paligid at isang barrier ang bigla na lang lumitaw sa paligid ng pangkat ng dalaga. At mula sa taas ng kalangitan, bigla na lang tumama sa lupa ang isang matinding pag-atake, na nagdulot upang magkaroon ng malaking butas sa lupa at naubos ng pag-ataking iyon ang mga demon, ngunit dahil sa barrier, hindi naman nagawa ng pag-ataking iyon na maapektuhan ang pangkat ni Ren at kanilang ikinagulat na si Lloyd pala ang may likha ng malakas na pagsabog na iyon. Dahil kay Grimoire, nalaman ng ating bida ang kasalukuyang sitwasyon at kung sino talaga ang pakay ni Goy Asami, at ito ay walang iba kundi ang mga miyembro ng Assassin Guild dahil sa mga natatangi ng mga itong abilidad, kaya hindi ito hinayaan ng ating bida at gamit ng kanyang magic, sinubukan niyang agad ng tapusin ang demon at ang mga kasama nito. Dahil sa impact ng pinakawalan niyang magic, lumikha ito ng malaking butas sa lupa at inakala ng iba pang demon na tinapos na ng pag-ataking yun ang kanilang pinuno na si Goy Asami, samantala dahil sa pinsalang tinamo ni Ren, binigyang malasakit ito ng ating bida kaya agad niya itong pinagaling at kanyang nasabi na habang may pagkakataon pa umalis at lumayo na ang mga ito sa lugar dahil sila naman talaga ang tanging pakay ng mga demon. Habang nagdadrama pa ang mga demon dahil pa rin inakala nilang nasunog na ang kanilang pinuno sa nangangalit na apoy, bigla na lang na-teleport si Goy Asami sa likuran ng mga ito at tinulak nito mula sa magma ang tatanga-tanga nitong tauhan at kanyang nasabi sa iba pa niyang mga tauhan na wag lang raw ang mga itong tatanga-tanga at habulin na raw ng mga ito ang papatakas na mga assassins. Ngunit muli, hindi hinayaan ng ating bida na magawa ng mga itong makalapit sa mga assassins kaya pinaulanan niyang muli ang mga ito ng sunod-sunod na pag-atake na nagbigay sa mga ito ng seryosong mga pinsala, samantalang ikinagulat naman ng pangkat ni Ren ang lakas ng magic na taglay ng ikapitong prinsipe at hindi sila makapaniwala na kaya nitong makipagsabayan sa high-level demon na si Goy Asami. Samantala, sa pagsisimula ng laban sa pagitan ng dalawang halimaw, sa tulong ng mga tauhan ni Goy Asami na balak atakihin ang ating bida gamit ang pisikal na mga itong lakas. Sinabayan ito ng pag-atake ni Goy Asami gamit ang cursed speech na nakasaad na dai, at hindi makapaniwala ang ating bida na nagawa ng cursed speech ng demon na pumasok sa kanyang defensive barrier, at dahil curious na naman ang ating bida nang marinig nitong dai ang nakasaad sa cursed speech na pinakawalan ng demon, nagawa pa ni Lloyd na magdalawang isip kung iiwasan niya ba ito o hahayaan niya na lang na tumama ito sa kanya. At sa huli iniwasan niya na lang ito dahil sa tulong ni Grimoire, dahil alam ni Grimoire na balak na naman ni Lloyd na mag-eksperimento sa kalagitnaan ng laban dahil sa ugali nitong pagiging pabaya at pagka-addict sa magic. At gamit ang analysis class spell, Scrutinize, tiningnan ng ating bida ang katawan ng isang demon na tinamaan ng cursed speech na dapat sana ay sa ating bida. At ayon sa kanyang nakita hindi lang pala katawan ng tao ang naapektuhan ng cursed speech kundi pati ang parasitic demon na naninirahan rito, at ang epekto sa katawan ng tao ng cursed speech die, na pinakawala ni Goy Asami ay cardiac arrest. Dahil dun, ngayon napatunayan na ng ating bida na malakas nga talaga si Goy Asami dahil hindi na nito kailangan pang gumamit ng spell, isa pa, ang mana na taglay nito ang dahilan kung bakit madali lang para rito na maglabas ng nakakamatay na pag-atake at ang mana rin nito ang dahilan kung bakit mas epektibo ang pinapakawalan nitong cursed speech, na para bang pinagsama-samang mana transmutation ni Crow, Ren at Fazuzu. At ayon sa ating bida, ang kakayahan ni Goy Asami ay mas epektibo talaga pagdating sa defensive barrier, dahil hindi tulad ng ibang spell na may solid na epekto na kayang depensahan ng barrier ng ating bida, ang liquid mana na taglay ni Goy Asami ay kayang pumasok sa kahit anumang defensive barrier maging sa barrier ng ating bida na para bang isang tubig na kayang pumasok sa mga maliliit na butas sa paligid ng barrier. Kaya maikukonsidera ng ating bida ang lakas na mayroon si Goy Asami dahil kaya talaga siya nitong paslangin, samantala, dahil sa utos na ipinatupad ni Goy Asami sa mga tauhan nitong mga mababang uri ng mga demon, hinabol na ng mga ito ang mga papatakas na mga assassins. Ngunit dahil masyadong sakit sa ulo ang mga ganitong mga tauhan para kay Goy Asami, gusto niya na lang sana na burahin sa mundo ang mga ito gamit ng inferior technique na tinatawag na sorcery, ngunit hindi pa nga lang ngayon. At ayon naman kay Grimoire, pagdating sa mga demons,
May ranggo rin silang sinusunod na naaayon sa kani-kanilang mga lakas at husay, at pasok sa 10th spot ang mga basurang tauhan ni Goy Asami samantalang ikawalo naman sa ranggo si Fazuzu at si Grimoire ay pasok sa 3rd class. Ngunit ang kaharap nila ngayon na si Goy Asami ay wala sa ranggo, dahil ang lakas na mayroon nito ay higit pa kumpara sa mga nasa ranggo dahil si Goy Asami ay kabilang sa Netherworld Royalty, at may titulo ito bilang Demon Lord. At ang mas kinaiinis pa ni Grimoire, ang lakas na taglay ni Goy Asami ay higit pa kumpara sa pinagsama-samang lakas na mayroon ng 100 first-class demons, kaya maikukonsidera niya ito bilang living catastrophe at kanya itong maihahalin tulad sa isang malaking sakuna. Ngunit syempre para sa ating bida, mas malakas na kalaban ay mas masaya. At isa pa, wala siyang pake kung isa itong Demon Lord dahil ang importante, kaya siya nitong harapin sa isang laban gamit ang kani-kanilang mga lakas. Kaya dahil hindi ito kilala ng demon at wala rin ang ating bida sa memorya ni Jade. Nagpakilala ang ating bida kay Goy Asami bilang ikapitong prinsipe ng Saloom Kingdom. Ngunit ayon kay Goy Asami wala siyang makita sa isipan ni Jade patungkol sa ating bida ngunit base sa kanyang nararamdaman sa katawan ni Jade, may pagnanais itong makita ang ating bida. Ngunit ayon kay Lloyd bakit raw nagawa ni Goy Asami ang mga bagay na ito at ano raw ang tunay nitong dahilan kung bakit nito sinira ang buhay na mayroon si Jade. Ngunit ayon kay Goy Asami si Lloyd nga ang dahilan kung bakit nasira ang buong lugar at ito rin ang sagabal sa kanyang plano para sa mga assassins. Ngunit ayon sa ating bida habang naghahanda na siya para sa pakikipaglaban, nagawa niya raw na makialam dahil sinisira ni Goy Asami ang potensyal na mayroon ang mga assassins pagdating sa makabagong uri ng magic, samantalang natatakot naman na si Grimoire dahil magaganap na ang tagisan ng lakas sa pagitan ng dalawang tinaguriang halimaw, at ayon rin kay Goy Asami ang mga assassins na yun ay perpekto para maging vessel ng mga katulad niyang demon. Kaya dahil wala sa kanila ang gustong magpatalo at parehas silang sabik sa pakikipaglaban, dito na nag-umpisa ang kanilang sagupaan, at gamit ang mana transmutation gumawa si Goy Asami ng isang talim gamit ang magic at dahil sa lakas ng impact ng ito'y kanyang pinakawalan, nagawa nitong sirain ang isang layer ng heavy-duty barrier na likha ng ating bida na lubos na ikinagulat ni Grimoire. Kaya dahil sa nasaksihan ni Goy Asami kung saan hindi sapat ang pinakawalan niyang magic upang tapusin ang buhay ng ating bida dahil sa multi-layer heavy-duty barrier ni Lloyd, gusto niyang makita kung hanggang saan ang itatagal ng likhang barrier ng ating bida, kaya gamit pa rin ang mana transmutation, naglabas ito ng maraming uri ng magic sphere at sunod-sunod niya itong pinakawalan direkta sa ating bida. At habang umiiwas si Lloyd sa mga pag-atake na pinakawalan ni Goy Asami, unti-unti nitong nasisira ang bawat layer ng barrier ng ating bida at sa kanyang bawat pag-iwas halos 3 layer na ng kanyang barrier ang nagawang masira ng Demon Lord, at sa ilang saglit, nakalimutan niyang taglay rin pala ni Goy Asami ang teleportation ni Jade, kaya bigla na lang itong sumulpot sa kanilang harapan at ang pinaka-nakakabahala pa, sa isang simpleng sipa lang, nagawa nitong tuluyang sirain ang last layer ng barrier ng ating bida. At hindi pa roon nagtatapos dahil sa likurang bahagi ng ating bida. Pinag-isa ni Goy Asami ang lahat ng kanyang likhang magic sphere at ginawa niya itong isang uri ng malaking drill, at habang natataranta si Grimoire dahil sa kanilang naging sitwasyon, gumawa naman ng paraan ng ating bida at gamit ng spell na tinatawag na Seismotercier, naglabas siya ng isang uri ng malaking statwa at sinalo nito ang parating na magic ni Goy Asami. Ngunit dahil sa lakas ng magic ng Demon Lord madali lang nitong nasira ang ginawang panangga ng ating bida. Samantala hindi naman makapaniwala ang mga assassins at ang mga basurang tauhan ni Goy Asami sa nagaganap na laban dahil sa lakas ng tagisan ng magic na pinapakawalan ng magkaibang panig, ngunit nang mapagtanto ng mga demon na dapat pala nilang pigilan sa pagtakas ang mga assassins, nagmadali naman na si Bobby Ron upang pumunta sa control room upang buksan ang main gate ng palasyo para magawa na nilang makatakas. Samantala dahil sa nakakabaliw na laban sa pagitan ni Lloyd at ng Demon Lord, walang nagawa si Grimoire kundi maiyak na lang dahil sa sitwasyon na muntik na niyang ikasawi. Ngunit ayon naman kay Goy Asami ang mga blighted na biniyayaan ng mga espesyal na mga kakayahan ay bukod tangi para sa kanya dahil taglay ng mga ito ang mga kakayahan na kanyang gusto. Isa pa, ang pinaka-espesyal sa mga ito na si Jade, ay ang kanyang pinaka-nagustuhan dahil sa nakakabighani nitong kakayahan na umabot pa hanggang sa Netherworld at kung hindi kaya ni Jade na kontrolin ang kapangyarihan nito, ibahin raw ng ating bida ang Demon Lord dahil madali lang para sa kanya na gamitin ang kakayahan ni Jade kahit unang beses niya palang itong gagamitin. At higit sa lahat,
Ayon pa rin kay Goy Asami, dapat nga na matuwa pa raw ang mga Blighted dahil mamamatay sila ng may dangal sa kamay ng Demon Lord at dapat na isuko na lang rin ng mga ito ang kani-kanilang katawan dahil ito naman ang dahilan kung bakit kinamumuhian sila ng ibang tao kahit hindi naman nila intensyon na gumawa ng masama. At wika pa ng Demon Lord, gusto niyang ipakita sa ating bida ang tunay na lakas ng kanyang kapangyarihan at kung papaano ang tamang paggamit ng magic. Kaya gamit pa rin ang likha nitong magic sphere along with the teleportation, nagawa niyang mabigyang pinsala ang ating bida nang direkta niyang ipatama sa katawan ni Lloyd ang sphere na nagdulot kay Lloyd ng matinding pinsala, at hindi pa roon nagtatapos dahil inatake pa ito ni Goy Asami gamit pa rin ang parehong konsepto na ginawa niya kanina, at ito ang naging dahilan upang isipin ito na nagawa na niyang tapusin ang buhay ng ating bida. Samantala, dahil papalapit na ang mga demon sa pangkat ng mga Blighted, para magawa nila ang mga itong mapigilan, gumamit si Galilea ng kanyang innate skill upang kanyang mapigilan ng pansamantala ang mga kilos ng mga demon at sa tulong rin ng pinalakas na cursed speech ni Crow. Nagawa nilang mapahalik sa lupa ang mga demon, at sa tulong naman ni Bobby Ron, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang buksan ang main gate. Ngunit dahil limitado lang ang kanyang lakas, kaunting parte lang ng gate ang kanyang nabuksan, ngunit magkaganon pa man sapat na ang nagawa nito upang makalabas si Ren at Crow. Ngunit dahil after all isa pa ring demon ang kanilang mga kaharap, nagawa ng mga itong makontra ang pinagsamang innate skill ni Galilea at Crow. Ngunit hindi ito hinayaan ni Talia, kaya gamit rin ang kanyang innate skill, matapos niyang maiugnay ang kanyang sarili sa mga demon, gamit ng kanyang 100 of Pains, sabay-sabay niyang binigyang pinsala ang mga demon sa pamamagitan rin ng pananakit niya sa kanyang sarili, at kahit may kakayahan ang mga demon na mag-regenerate, wala pa rin silang magagawa hanggat patuloy silang maaapektuhan ng innate skill ni Talia. Ngunit dahil limitado pa rin ang kakayahan ng dalaga, at pansamantala lang ang kanyang magagawa para pigilan ang mga demon, agad itong naunawaan ni Galilea, kaya tanging si Ren at Crow lang ang kanilang pinatakas at nagdesisyon ang dalawa na magpaiwan para sa kapakanan ni Ren, at nangako rin si Talia na hindi niya hahayaan na makuha ng mga demon ang kanyang katawan. At dahil alam na ni Galilea ang balak gawin ni Talia, kung saan isasakripisyo nito ang kanyang buhay upang tapusin rin ang buhay ng mga demon. Kahit masakit, tinulungan nito ni Galilea at siya ang nagsilbing panangga ng dalaga habang ginagawa nito ang kanyang final death blow. Kaya dito na nagbigay si Talia ng kanyang huling mensahe sa lahat at ayon sa kanya, masyado raw minamaliit na mga demon ang kakayahan ng mga Blighted at baka raw nakakalimutan ng mga ito na mga assassins pa rin ang kanilang kaharap. Isa pa, kung nagawa ni Jade na magsakripisyo para sa kapakanan ng kanyang mga kaibigan, hindi rin siya magdadalawang isip na gawin rin ang parehong bagay na ginawa ni Jade. Ngunit hindi ito sinang-ayunan ni Ren dahil ayaw na niyang may mawala pa sa kanilang pangkat at ayaw niya ring may magsakripisyo pa ng buhay sa kanila. Lalo pat nagawa na nilang kontrolin ngayon ang kanilang kapangyarihan at posible na sana silang makapamuhay ng normal, kaya hiling niya sa dalawa na huwag na sanang gawin ng mga ito ang kanilang gustong mangyari. Ngunit huli na, dahil desidido na si Talia na magsakripisyo ng buhay, kaya dito na niya binanggit ang kanyang innate skill na tinatawag na 100 of Death. Samantala, hindi naman inaasahan ni Goy Asami na nagawa siyang maisahan ng ating bida nang magawa nitong pikiin ang kanyang pagkamatay sa tulong na rin ni Grimoire. Ngunit dahil sa bilis ng reflexes ng Demon Lord, mabilis niya lang na naiwasan ang sorpresang pag-atake sana ng ating bida. Ngunit nang magsisimula na sanang magseryoso si Lloyd sa pakikipaglaban, dito niya naman naramdaman ang isang bagay na paparating, kaya hiling niya sa Demon Lord na sana lumipat sila sa ibang lugar. Samantala, buti na lang hindi natuloy ang pagsasakripisyo ng buhay ni Talia, dahil bigla na lang pinaulanan ng magic ang mga demon, at mula sa puntong yun, lubos ang kanilang pagkabigla ng madali lang na nasira ang main gate ng palasyo at kagagawan yun ng sandata ng pangkat ng prinsipe na si Albert, at sa puntong yun, naroon sila upang tapusin ang mga tao na may kinalaman sa pagkawala ng kanyang kapatid na si Lloyd. Habang nasusunog sa nagliliyab na apoy ang mga 10th class demon dahil sa kagagawan ng pangkat ni Albert, ininterrogate muna ng pangkat ng prinsipe ang mga assassins dahil ang mga ito naman talaga ang kanilang mga suspect sa pagkawala ni Lloyd dahil sa ebidensya na nakuha ni Silpha sa hideout ng mga ito. Ngunit dahil ipinakiusap noon ni Lloyd sa mga Blighted na kung maaari wag na raw ng mga itong ipagkalat sa buong kaharian ang kanilang nalaman patungkol sa lakas na mayroon ng ating bida dahil ayaw naman ni Lloyd ng atensyon mula sa maraming tao dahil tanging kanyang gusto lang naman ay mag-aral at magsaliksik pa ng sorcery ng malaya. Tinupad ng mga Blighted ang kanilang pangako sa ating bida at pinigilan nila ang bawat isa na magsalita patungkol sa kasalukuyang ginagawa ngayon ni Lloyd. Ngunit inorasan na sila ni Silpha at kung hindi raw sila magsasalita kung saan kasalukuyang naroroon si Lloyd,
Sa bawat minuto na lilipas sisiguraduhin niyang may isang ulo ng blighted ang gugulong na lang bigla sa lupa. Dahil dun, nagdahilan na lang si Ren at kanyang nasabi na kasalukuyang kinakalaban ngayon ni Lloyd ang isang mahinang nilalang. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Silpha at nagdesisyon pa itong si Ren na lang ang kanyang uunahing tapusin. Ngunit agad naman itong pinigilan ni Albert na siyang agad namang ikinatuwa ng mga blighted at pinuri pa nila ang prinsipe dahil inaakala nilang nauunawaan nito ang kasalukuyang sitwasyon, ngunit mali sila ng akala dahil gusto lang pala ni Albert na unahin ang isa sa apat na nasa tamang edad na, dahil masyado pang bata si Ren. At ayon pa kay Albert paano nila maipapaliwanag ang naiwang saplot ni Lloyd sa kanilang hideout na siyang agad namang sinagot ni Galilea at kanyang nasabi na sinadya talaga nilang iwan sa kanilang hideout ang saplot ni Lloyd dahil kasalukuyan nila itong pinapatuyo roon dahil aksidente niya itong nalagyan ng kanyang web fluids. Ngunit mali ng rinig at pagkakaintindi ang dalawa at ibang fluid ang naiisip nilang nilagay ni Galilea sa naiwang saplot ni Lloyd. Buti na lang, pumagit na si Ren sa eksena dahil masama na ang tingin ng dalawa kay Galilea at gusto na nila itong tapusin dahil sa maling akala. At ayon kay Ren, alam niyang hindi madali na paniwalaan ang kanilang paliwanag patungkol sa kasalukuyang nangyayari, at alam rin niyang gusto lang ng pangkat ng prinsipe na iligtas si Lloyd dahil sa pag-aalala nila para rito, at dahil sa rasong yun, kanyang ipinagpapasalamat na dumating ang mga ito upang sila'y sagipin at tulungan, at bilang patunay na hindi nila intensyon na magsinungaling, kanyang tatanggapin ang anumang kaparusahan na ipapataw ng mga ito para sa kanya. Basta't alam niya lang, dahil sa mga demons, nawala sa pamilya ng mga blighted si Jade at dahil sa rasong yun ginagawa ni Lloyd ang lahat upang ito'y maibalik, kahit alam nilang ito'y imposible nang mangyari, kaya sana raw, kahit ngayon lang, maniwala sila sa kanyang mga nasabi. Dahil dahil pansin ni Silpha na hindi naman nagsisinungaling si Ren. Hindi naglaon pinaniwalaan na niya ito ngunit nang may isang demon ang sinubukang atakihin si Ren, ginawa itong panghapunan ng lesser Fenrir na si Liru, at nasabi ng prinsesang si Alice na naniniwala siya sa mga nasabi ni Ren at pansin niya rin raw na hindi talaga ito nagsisinungaling. Isa pa, kung may hindi magandang intensyon talaga raw si Ren kay Lloyd, mararamdaman naman ito kaagad ni Liru at hindi ito magdadalawang isip na gawin ring panghapunan si Ren. Dahil doon, pinagkatiwalaan ng prinsipe ang instinct ni Alice at Liru at nagdesisyon na lang ang prinsipe na mag-focus sa mga kaharap nilang demons habang inutusan naman ito si Silpha na hanapin ito sa palasyo si Lloyd. Ngunit nang marinig ito ni Ren agad niyang pinigilan si Silpha dahil posibleng malaman nito ang sekretong kapangyarihan ni Lloyd. Samantala, gamit ang orihinal na abilidad ni Jade, pinaulanan ni Goy Asami ng mga pag-atake ang kinaroroonan ng kanyang mga tauhang demons na naging dahilan upang magawa niyang mahati sa gitna ang tulay samantalang nakaligtas naman mula sa mga pag-ataking iyon ang mga demon at papunta na ang mga ito sa pangpang. Kaya dahil hindi na makakapunta pa sa palasyo ang pangkat ng prinsipe dahil nawala na ang nag-iisa nilang daan, napagdesisyonan na talaga ni Albert na unahin na muna ang mga kaharap nilang mga demons. Samantala habang nasa ere, pinagmamasdan naman ng dalawa ang mga kaganapan sa ibaba at mula sa puntong yun ayon kay Lloyd maganda raw ang nagawa ni Goy Asami dahil ayaw niyang malaman ng mga nasa ibaba ang kanilang magiging laban, dahil dun, sa round 2 ng kanilang laban agad naramdaman ni Lloyd ang surpresang pag-atake ni Goy Asami at matapos niya itong iwasan pinaulanan muli siya ng Demon Lord ng panibagong pag-atake ngunit sa pagkakataong ito mabilis na itong naiiwasan ng ating bida. At ayon pa kay Lloyd, tingin niya makakaya na ng mga nasa ibaba ang mga low-class demons which means magagawa na niyang makapag-focus sa laban niya kontra sa Demon Lord. Samantalang sa panig namang muli ng pangkat ng prinsipe, gamit ang likhang sandata ni Lloyd na tinatawag na Spellbound Sword na may enchantment ng fire magic, nagawa ng mga kawal na paulanang muli ng magic ang mga demons na naging dahilan upang masunog nilang muli ang mga ito. At kahit kusang gumagaling ang kanilang mga natatamong pinsala, di pa rin nila maiiwasan ang sakit sa patuloy na pagkasunog ng kanilang katawan lupa. Ngunit naisip naman ni Albert na kahit patuloy nilang sinusunog ang mga ito di pa rin nila magawang talunin ang mga ito at posibleng may resistance din raw ang mga ito pagdating sa magic ngunit at least meron pa rin sa kanilang epekto ang pinapakawalang magic ng mga kawal. Gamit naman ng pinalakas na spellbound sword ng ikaapat na prinsipe na si Dayan. Pinaulanan niya ng isang bowlang apoy ang mga demons na sobrang ikinagulat ng mga ito dahil hindi nila inaasahan na may isa pa palang nilalang na kayang gumamit ng pinalakas na fire magic, ngunit kahit malakas na ang nagawang pag-attacking yun ni Dayan, di pa rin yun naging sapat upang magawa niya ang mga itong matalo at kanyang nasabi na para magawa nilang matalo ang mga ito kailangan nila ng isang plano at isang matinding pag-atake. Isa pa,
Hindi pwede raw na ganito na lang palagi ang kanilang estilo ng pakikipaglaban dahil anumang oras pwedeng maubusan na ng mana ang kanilang mga kawal dahil sa patuloy na paggamit ng mga ito sa kapangyarihan ng Spellbound Sword. At kahit na nabibigyan nila ng pinsala ang mga demons, useless pa rin ang kanilang ginagawa dahil sa regeneration ability na taglay ng kanilang mga kalaban, ngunit kung magagawa nilang may buhos para sa isang pag-atake ang kanilang buong lakas, magbibigay ito ng pagkakataon para kay Alice at Lirot Silva upang umatake at tapusin na ang laban. Ngunit nang i-check ni Albert si Alice at Silva, pansin niyang wala na si Silva sa kanilang tabi at naruroon pala ito sa naputol na tulay kasama ng mga blighted at sakay ito ni Shiro dahil desidido si Silva na puntahan si Lloyd kahit pa alam niyang imposible silang makapunta sa mismong palasyo. At kahit pinipigilan ng mga blighted si Silva sa balak nitong gawin, di pa rin sumuko si Silva at dahil alam niyang hindi kaya ni Shiro na tumalon papunta sa kabilang side, naisip ni Silva na gumamit ng lubid upang magsilbi itong kanilang tulay. Ngunit sa kagustuhan naman ni Shiro na makita ang kanyang master, hindi siya nagdalawang isip na tumalon ng buong lakas. Ngunit sa kasamaang palad, bitin na lang. At mula sa pagkakataong yon, isang demon ang bigla na lang sumulpot sa likurang bahagi ng dalaga at sinubukan itong tapusin si Silva, ngunit dahil sa instinct mabilis itong napigilan ni Silva dahil na rin sa kanyang husay pagdating sa paggamit ng espada. At ayon naman sa demon, kahit pinamumunuan niya raw ang mga 10th class demons, may kukonsidera niya pa rin ang kanyang sarili bilang kabilang sa 8th class demons at tinatawag siya bilang practitioner of the supreme sword of the netherworld, at gamit niya ang teknik na tinatawag na demon blade form. Ngunit walang pake si Silva sa titulong taglay ng demon at naisip ng dalaga kung saang class kabilang ang hinarap niya noon na si Fazuzu. At bago magsimula ang laban, ininsulto muna ng demon si Silva at kahit magpumiglas pa raw ito, titirisin niya pa rin ito na parang lamok. Ngunit na trash talk naman ni Silva ang demon nang sabihin nitong may ebak ang ulo ng demon na sobra naman itong ikinagalit. Samantala, sa panig muli ng pangkat ng prinsipe, habang patuloy pa rin ang ginagawang pag-atake ng mga kawal, naisip naman ni Albert na wala na talaga silang magagawa upang sagipin ang katawan ng mga taga-Lordos dahil completely corrupted na talaga ang kanilang katawan dahil sa kagagawa ng mga demon. Ngunit sa likurang bahagi naman ni Albert, sinubukan ng isang demon na siya'y tapusin, ngunit naunahan na ito ni Bobby Ron at agad nitong binali ang leeg ng demon. At ayon kay Bobby Ron, naaalala niya raw kay Albert ang kanilang dating leader na si Jade dahil pareho raw ang dalawang ito na may malasakit at ayaw pumatay ng isang nilalang. Ngunit nasabi ni Bobby Ron kay Albert na hindi na raw nila magagawang iligtas pa ang mga katawan ng mga tao na completely corrupted na ng mga demon at kailangan na raw nilang tanggapin na matagal nang patay ang tunay na nagmamay-ari sa mga katawan na kasalukuyang ginagamit ngayon ng mga demon. Dahil dun, nabigyan ng linaw ni Bobby Ron ang isipan ni Albert kaya nagawa ng prinsipe na tanggapin na wala na talaga siyang magagawa upang iligtas ang mga taga-Lordos, kaya matapos niyang humingi ng paumanhin sa mga mamamayan ng Lordos sa tulong ng ginawang sandata ni Lloyd. Gamit ang unique skill ni Albert na tinatawag na Infernum Immorser Rising Flames converted to Raining Flame, nagawa niyang magpaulan ng mga nagbabagang apoy direkta sa mga demons, na naging dahilan upang tuluyan ng masunog ang mga ito dahil sa matinding init. Samantala, sa pagsisimula naman ng laban sa pagitan ng 8th class demon kontra kay Silva, nagawa ng dalawa na makipagsabayan sa bawat isa gamit ang kani-kanilang husay pagdating sa kani-kanilang sword skills, at nag-attempt ang demon ng pag-atake gamit ng kanyang unique technique na tinatawag na Demon Blade Form, Nightwalker, na madali namang nadepensahan ni Silva. Kaya nag-attempt ulit ang demon ng isa pang pag-atake kasabay ng pag-atake rin ni Silva. Kaya nagsalpukan ang dalawang teknik ng magkaibang panig na tinatawag na House of Langlis, Dragon Wing Rising, at ng Demon Blade Form, Unholy Centipede, kasabay ng harap ang pag-ataking muli ng dalawa na tinatawag na House of Langlis, Wolf Fang, at ng Demon Blade Form, Great Tengu, na sobra namang ikinagulat ng mga blighted. Nang saglit na huminto ang laban sa pagitan ng dalawa, nagtamo ang bawat isa ng seryosong pinsala, ngunit madali lang para sa demon na mag-regenerate. Samantalang tiniis naman ni Silva ang kanyang naging pinsala, at mula sa puntong yun, ayon sa demon, nagbago na raw ang kanyang isip at wala na siyang paki ngayon sa mga blighted dahil tanging gusto na niya sa kasalukuyan ay makuha ang katawan ni Silva, dahil kung magagawa niya raw itong kunin, siguradong magagawa niya raw na mapalakas pa ang kanyang Demon Blade Form technique, at magagawa niya rin na makuha ang House of Langlis technique ni Silva. Kaya gamit ang teknik ng orihinal na katawan na gamit ngayon ng demon na tinatawag bilang Lordos Style Art of the Draw Winter Wind, mabilis siyang nakapagbigay ng pag-atake kay Silva na mabilis namang naiwasan ng dalaga at kaunting saplot lang nito ang nagawang tamaan ng demon. At ayon sa demon,
Ang orihinal na nagmamay-ari raw ng katawan na gamit niya ngayon ay masasabi niyang bihasa rin pagdating sa pakikipaglaban at bilang patunay, ipinakita ng demon ang mga peklat sa palad ng gamit niyang katawan, at ito raw ang ebidensya na hindi tumigil sa pagsasanay ang kanyang vessel ngunit sa kasamaang palad na punta lang sa demon ang katawan nito at ngayon, ang mga skills at memorya ng kanyang vessel ay kanya na ngayon, at balak niya namang isunod na kunin ang katawan ni Silpha. Ngunit walang pakiang dalaga sa pinagsasabi ng demon, at nag-attempt na lang ito ng isang pag-atake na tinatawag na Demon Blade Form, Great Tengu, na sobrang ikinagulat ng demon dahil nagawa ng dalaga na kopyahin ang kanyang teknik. At ayon sa dalaga, hindi naman raw mahirap para sa kanya na pag-aralan ang teknik ng kanyang kalaban at minaliit niyang muli ang demon sa kanyang pagsasabi na hindi nito magagawang gawin ang kanyang nagawa kanina dahil umaasa lang naman raw ito sa pagkuha ng teknik sa pamamagitan ng pagkuha nito sa katawan ng kanyang magiging vessel. At mula sa puntong yun, sa tulong ni Shiro, kinuha ng dalaga mula rito ang kanyang bagong sandata dahil sa nakaraan, simula nang matalo siya sa laban niya sa 8th class demon na si Fazuzu, di na siya tumigil sa pagsasanay upang maging bihasa pa siya sa kanyang sword skill sa tulong ng straw mats na nagsisilbi niyang target at kinumpress ito gamit ang sorcery. Ngunit sa kanyang isip, kahit nagagawa niyang mahiwa ang kanyang target, para sa kanya di pa rin raw yun sapat dahil hindi niya magawang ibuhos ang kanyang buong lakas dahil hindi ito kinakaya ng kanyang ginagamit na sandata. At para sa kanya, kahit gaano pa raw siya kagaling sa paggamit ng espada, kung hindi naman raw kakayanin ng kanyang espada ang kanyang sword skill, kahit kailan hindi niya magagawang tumalo ng isang demon, at inaamin niyang ito ang kanyang kahinaan. Ngunit dahil alam ni Lloyd ang kahinaang yun ni Silpha, ginawa niya ito ng isang sandata sa tulong ni Dayan. At ayon kay Lloyd ang bagong espadang ito ni Silpha ay walang enchantment ng kahit anong magic dahil ginawa niya ito na naaayon sa kakayahan ng dalaga at nakafocus lang ang sandatang ito sa strength, durability at flexibility, at sa tulong ng bagong sandatang ito ni Silpha magagawa na ng dalaga na ilabas ang kanyang full strength nang walang anumang nagiging problema. At ayon naman kay Lloyd, ang mga demons ay psychic entities na nangangailangan pa rin ng physical na katawan dahil kung mananatili ang mga ito bilang astral entities, wala naman ang mga itong ibang magagawa, at gayon din naman sa sitwasyon ng iba pang demon kung saan ginagamit naman ng mga ito ang ibang katawan bilang kanilang vessel, at sa oras na mamatay ang vessel ng demon kasabay rin itong mamamatay ang astral form ng mismong demon. At nang malaman ito ni Silpha, gamit ang espada na ibinigay sa kanya ni Lloyd na tinatawag niya bilang Demon Bane, ito ang kanyang ginamit upang magawa na niyang tapusin ang laban, at sa pamamagitan ng kanyang teknik na tinatawag bilang House of Langlis, Leading Tiger Bite, sa isang iglap lang nagawa na niyang tapusin ang buhay ng manyak na demon. Sa nakaraan, bago pa man tuluyang maangkin ni Goy Asami ang katawan ng Phantom Blighted, nasabi muna ni Jade kay Goy Asami na hindi raw ito magtatagumpay sa mga pinaplano nito at balang araw, siguradong mararamdaman din daw nito kung paano matalo. Matapos ang mga huling salitang yun na binitiwan ni Jade, tuluyan na itong nawalan ng buhay na naging dahilan upang tuluyan ng maangkin ni Goy Asami ang katawan nito at ipinagsawalang bahala lang ng Demon Lord ang mga huling salitang binitiwan ni Jade bago ito tuluyang mawala, at nagdesisyon pa itong gawin ang isang bagay na pinakaayaw ni Jade at yun ay walang iba kundi magsimula ng isang digmaan. Sa kasalukuyang panahon, matapos ang laban ni Silpha kontra sa 8th class demon, nagbigay sila ng respeto at pakikiramay sa orihinal na nagmamay-ari sa katawan na ginawang vessel ng demon at sa tingin nila kahit papaano naging masaya na rin daw ito sa kabilang buhay dahil hindi na magagamit pa ng demon ang katawan nito upang pumaslang pa ng maraming tao. At sa punto ding yun, hinayaan na rin ni Silpha na mabuhay pa ang mga blighted dahil tingin niya hindi naman talaga raw ang mga ito masasamang mga tao ngunit sa punto ring yun, dito na rin tuluyang nakilala ni Galilea at Crow si Silpha bilang ang Silver Blader na nakaharap nila noon. Habang patuloy naman ang laban ng ikapitong prinsipe kontra sa kaharap nitong Demon Lord na si Goy Asami, habang iniiwasan ng ating bida ang mga matitinding pag-atake na pinapakawalan ni Goy Asami, iniisip naman nito kung ano raw ang kanyang gagawin upang kontrahin ang mga magic sphere ng Demon Lord na tinatawag nito bilang Mana Spear Mandatha. Dahil bukod sa wala itong pattern na gagawa pa ng magic na ito na masira ang single to double layer barrier na likha ni Lloyd at nagagawa lang itong mapigilan ng ating bida dahil sa reinforced at heavy duty barrier na patuloy sa kanyang pumoprotekta. Isa pa, taglay rin ng magic sphere ng Demon Lord ang cursed speech na kayang pumasok sa barrier ng ating bida dahil wala itong taglay na physical phenomenon, kaya kung matatamaan raw nito si Lloyd siguradong ito na ang kanyang magiging katapusan ngunit dahil mas mabagal ang cursed speech kaysa sa magic sphere ng Demon Lord, madali lang para sa ating bida na ito'y kanyang maiwasan.
At ang pinaka-nakakainis raw sa lahat ay ang isa pang abilidad ng Demon Lord na tinatawag na Shadow Wolf na orihinal na nagmula sa Phantom Blighted na si Jade. At dahil sa abilidad na ito wala raw tuloy magawa ang ating bida kundi patuloy na umiwas gamit ang high speed dahil kung makikita raw siya ng Demon Lord na nakahinto kahit sa loob lang ng 2 segundo, hindi ito magdadalawang isip na gamitin agad ang Shadow Wolf upang maglansad ng panibagong pag-atake, at ang talagang gustong mangyari daw ng Demon Lord ay sunod-sunod na pag-atake, hanggang sa tuluyan ng maubos ang taglay na stamina ng ating bida. Kaya dahil nakakainis na raw ang ganitong sitwasyon para kay Lloyd, naglungsad na rin ang ating bida ng isang pag-atake na mas mabilis pa raw sa 2 segundo na kailangan ng abilidad ng Demon Lord na tinatawag na Shadow Wolf, at sa pamamagitan ng double casting, pinagsama ni Lloyd ang 2 uri ng magkaibang spell tulad ng Seismoterror at Infernum Immorser na nagresulta sa isang malaking golem na sobrang ikinamangha naman ng Demon Lord. Ngunit kahit alam ng Demon Lord na hindi naman raw siya magagawang mapaslang ng pinakawalang spell ng ikapitong prinsipe, napagdesisyonan niya pa ring umiwas na ikinadismaya naman ng ating bida, at dahil sa magic na likha ng ating bida, naging dahilan ito upang magkaroon ng malawakang evaporation sa paligid ng kastilyo na agad namang napansin ni Silpha at ng mga Blighted at ngayon lang napagtanto ng ating bida na isang pagkakamali daw pala ang kanyang nagawa. At dahil nagkaroon ng malawakang fog sa buong paligid, pansamantalang tinanggal muna ni Lloyd ang kanyang barrier at agad siyang gumamit ng QI upang kanyang magamit ang kanyang skill na tinatawag na Spectral Detection, upang kanyang malaman ang kasalukuyang kinaroroonan ngayon ng Demon Lord, at nang kanyang matagpuan ang kasalukuyang lokasyon ngayon ni Goy Asami, ipinagtataka niya kung ano na ba ang kasalukuyan nitong ginagawa ngunit dahil sa babala na ibinigay ni Grimoire patungkol sa kayang gawin ng Shadow Wolf ni Goy Asami, nagdesisyon muli ang ating bida na magpatuloy sa pag-iwas upang sa gayon hindi siya matamaan ng abilidad ng Demon Lord. Ngunit ipinagtakang muli ni Lloyd ang kasalukuyang sitwasyon dahil ayon sa kanya, matagal naman raw siyang nakahinto kanina ng mahigit sa 1 minuto pero hindi siya inatake ng Shadow Wolf ng Demon Lord at hindi lang yun dahil kanya ring ipinagtataka ang sulat na ipinadala ng Demon Lord noon sa katauhan ni Jade para sa mga Blighted at kung pagsusuma-sumahin raw ng ating bida ang bawat pangyayari. Sa mga demon na rin raw nang galing na hindi na nila muling matatagpuan pa ang mga Blighted kapag muling nakatakas ang mga ito, sa madaling salita. Kaya lang mag-teleport ni Goy Asami sa specific na lugar na alam na nito at magagawa lang nitong umatake gamit ang Shadow Wolf kapag nakikita nito ang kanyang target. Kaya dahil sa nalamang ito ng ating bida, kanyang napagtanto na pabor pala daw para sa kanya ang malawakang fog na kanyang nilikha. Kaya ngayon ito raw ang kanyang magiging advantage upang magawa niyang maikonekta ang kanyang sandata sa katawan ng Demon Lord. Kaya habang hinihintay ni Goy Asami na mawala ang fog sa kanyang paligid, ito na ang naging pagkakataon para sa ating bida upang magsagawa ng isang pag-atake, at dahil alam na rin ng ating bida na inaasahan na ng Demon Lord ang kanyang inihandang pag-atake, gamit ang kanyang skill na tinatawag na Parade of Dolls, lumikha siya ng maraming version ng kanyang sarili upang sabay-sabay ang mga itong umatake kay Goy Asami. At dahil walang kakayahan ng Demon Lord upang matukoy kung sino sa mga ito ang kanyang tunay na kalaban, hinayaan niya na lang na tamaan siya ng mga ito upang sa ganitong paraan magawa niyang matiyak kung sino talaga sa mga ito ang tunay na Lloyd. At hindi kagaya ng ibang version ni Lloyd na gawa sa lupa ang gamit na sandata, ang Lloyd na ngayon nasa kanyang harapan ay kanya raw sinisiguradong tunay dahil hawak nito ang tunay na sandata na gamit ng tunay na Lloyd, kaya agad niya itong pinaulanan muli ng Magic Sphere na naging dahilan upang sa ikalawang pagkakataon, inakala na naman ng Demon Lord na nagawa na niya talagang mapaslang ang ating bida. At habang ipinagmamayabang ni Goy Asami ang kanyang regeneration ability at malaayon niya raw na katawan, sa ilang saglit, kanyang napansin na kahit mahigit sa 1 minuto na ang lumipas ng kanyang magawang tapusin si Lloyd, hindi pa rin daw naglalaho ang mga clone nito at dito niya tuluyang napagtanto na isa lang palang clone ang kanyang napaslang at hawak lang pala nito ang tunay na sandata na gamit ng tunay na Lloyd. Kaya naisip ng Demon Lord na maaaring nagmamatsyag lang raw ang tunay na Lloyd upang mag-isip ng isang stratehiya at kanyang inakala na nasa itaas niya lang ito ngunit iyon ang kanyang akala dahil ang totoong Lloyd ay nasa kanyang likuran lang pala na nagpakawala na ng isang malakas na fire magic na direkta nitong ipinatama sa likurang bahagi ng katawan ng Demon Lord. At dahil sa malakas na fire magic na pinakawalang iyon ng ating bida, nagdulot ito ng matinding pinsala sa Demon Lord na agad naman itong napagaling. At habang iniisip ng Demon Lord ang kanyang susunod na hakbang para sa sitwasyon niyang ito,
Kanyang inamin na hindi niya talaga raw kayang mag-teleport sa specific na lugar na hindi siya sigurado at hindi niya rin raw magagamit ang kanyang Shadow Wolf sa sitwasyon niyang ito samantalang iniisip rin ng ating bida ang kanyang sitwasyon at kanya ring inamin na masyadong delikado ang nagawa niyang ito ngunit magkaganon pa man hanggat epektibo pa rin daw ang plano niyang ito ipagpapatuloy niya pa rin daw itong gawin hanggang sa tuluyan na siyang makakuha ng pagkakataon upang magawa niyang magamit sa Demon Lord ang kanyang nagawang espada. At sa round 3 ng kanilang laban, gamit ang skill ni Goy Asami na tinatawag na Raven Storm. Nagawa niyang paslangin ang karamihan sa mga clone ng ating bida hanggang sa nagawa niyang tamaan ang isang version ni Lloyd na may taglay na barrier. Kaya inakalang muli ng Demon Lord na ito na raw ang tunay na Lloyd kaya agad na niya itong pinaslang ngunit tulad pa rin ng dati mali na naman ang kanyang akala, at kanyang naisip na posibleng nilagyan lang ng tunay na Lloyd ng barrier ang mga clone nito upang magawa niyang magamit ang mga ito para sa panlilinlang. Kaya dahil sa nagawang muling ito ng ating bida, naging rason ito upang ganahan pa ng sobra ang Demon Lord sa pakikipaglaban at kanyang nasabi na mas nakakasabik pa raw ang naging laban niyang ito kumpara sa kanyang naging laban noon kontra sa Demonic Legends. Kaya gamit pa rin ang Raven Storm na sinabayan niya pa ng kanyang skill na tinatawag na Shadow Wolf, masaya niyang inubos ang mga clone ni Lloyd na nasa kanyang paligid, at hindi niya sinasadyang bahagyang matamaan ang tunay na Lloyd na kasalukuyan na ring papalapit sa kanya. At gamit naman ng skill ng ating bida na tinatawag na Obscure, nagawa niyang itago ang kanyang sarilit presensya sa Demon Lord upang maisagawa na niya ang kanyang inihandang plano gamit ang kanyang sandata na tinatawag na Spell Taker. Isang uri ito ng spellbound sword na may inscription ng spell taking at maihahalin tulad din ito sa natural na spell na tinatawag rin sa parehong pangalan bilang spell taker na kayang mag-absorb ng spell ng iba at may convert ito bilang karagdagang mana at pwede rin gamitin ng spell taker upang ma-analyze ang na-absorb na spell o magic. Kaya gamit ang sandatang ito ng ating bida, nagawa niyang ma-absorb ang orihinal na spell ni Jade na tinatawag na teleportation, at sa pamamagitan ng analyzation na isinagawa niya sa spell, nagawa niyang pumasok sa consciousness ni Jade at dito niya sinubukan na hanapin si Jade. Ngunit ang natagpuan niya lang rito ay ang mensahe ni Jade na madali naman niyang naunawaan. Dahil dun, napagdesisyonan na niyang huwag nang magtago at gusto na niya talagang harapin ng Demon Lord sa isang seryosong laban dahil ngayon alam na niya ang buong katotohanan at alam na rin niya ang gusto talagang mangyari ni Jade. Ngunit ang akala naman ng Demon Lord na tuluyan ang sumuko si Lloyd sa pakikipaglaban at inakala pa nitong napagtanto na ng ating bida na wala talaga siyang laban sa Demon Lord, kaya hinikayat na lang ito ni Goy Asami na sumama at kumampi na lang raw ito sa kanya dahil hindi naman raw ito katulad at bagay sa mga mababang uri ng mga nilalang at sabay na lang raw nilang sakupin ang buong mundo sa pamamagitan ng kani-kanilang kapangyarihan. Ngunit ayon naman sa ating bida, ang mga tao ay ipinanganak na hindi naman raw kaagad malakas kaya nga ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang umunlad sa pamamagitan ng kani-kanilang pagsusumikap. At ganito rin ang konsepto pagdating sa magic, dahil kung hindi sa pamamagitan ng mga hangarin at pangarap ng bawat tao hindi mabubuo ang iba't ibang uri ng magic, at para rin sa kanya ang konsepto ng magic ay limitless na siyang kanyang nagustuhan kaya nga gusto niyang patuloy itong pag-aralan. Ngunit walang pakinaman dito ang Demon Lord at nag-attempt na lang ito ng isang pag-atake gamit ang teleportation skill ni Jade na agad namang naramdaman ng ating bida kaya mabilis siyang nakapagbigay ng isang solid hit sa sikmura ng Demon Lord na sobra naman nitong ininda. At ipinaliwanag ng ating bida sa Demon Lord na wala raw siyang ginamit na magic sa pag-atake niyang yon, kundi ginamitan niya lang ito ng QI technique na kanyang natutunan mula kay Thao. At ayon pa sa ating bida, ngayon alam na raw niya ang tunay talagang kakayahan ni Goy Asami at alam niya na rin na ang bawat skills nito ay parang advanced version lang ng skill ni Grimoire at Crow. Kaya ngayon gusto niya raw makita ang kaya pa raw nitong gawin kaya ilabas na raw nito ang lahat ng itinatago nitong lakas, na sobra namang ikinagalit ng Demon Lord dahil siya naman ngayon ang nagawang insultuhin ng ating bida. Isa pa, naaalala ba raw ni Goy Asami ang nasabi noon ni Jade, kung saan nasabi nito noon na hindi raw magtatagumpay si Goy Asami sa mga pinaplano nito at matatalo rin daw ito pagdating ng araw. At ito na raw ang araw na yon, na sobra namang ikinagalit ni Goy Asami kaya nag-attempt ulit ito ng isang pag-atake parehas sa method na ginawa nito kanina kaya nagawa ulit itong ma-counter ng ating bida na sobra ulit nitong ininda. At sa pagkakataong yun si Lloyd naman ang umatake gamit pa rin ng QI. Kaya walang hirap na niya ngayong binubugbog ang Demon Lord at kahit gumamit pa ito ng teleportation, alam na ng ating bida kung saan ito eksaktong susunod na lilitaw, kaya walang hirap na itong ginugulpi ni Lloyd at sa punto ring ito, nakakaramdam na rin ng sakit ng katawan ng Demon Lord kahit pa meron itong regeneration ability. Nang gumamit muli ito ng teleportation,
Nagawa ulit itong ma-detect ng ating bida kaya nakatikim ulit ito ng sipa sa mukha kasunod ng double casting spell na isinagawa muli ni Lloyd at kanyang pinagsama ang dalawang uri ng spell na tinatawag na Infernum Immorser at Tempostive Entercer na nagresulta sa isang destruction spell na tinatawag na Infernum Tempostive Vorticium, na direktang tumama sa pagmumukha ng Demon Lord at nagawa pa ng pag-attacking iyon ni Lloyd na dalhin ng Demon Lord sa mismong butas na ginawa noon ng ating bida kaya inisip ng Demon Lord na plano raw yata ni Lloyd na ihulog siya nito sa magma. Ngunit dito siya muling nagkamali dahil gusto muna ng ating bida sa kasalukuyan ay patuloy muna siya nitong gulpihin. Kaya nang magkaroon nito ng oras upang makapagpahinga, ininsulto muli ito ng ating bida at ayon sa kanya, kung napapagod na raw ito at kung wala na raw itong naiisip na ibang paraan upang manalo, siguro panahon na raw upang ito'y mamatay, na ikinagalit namang muli ni Goy Asami, kaya dahil sa pagkadesperado nito upang manalo, naglabas rin ito ng isang destructive power na nagmula sa atmospheric mana at tinatawag niya ito bilang the Mortal Dark Sphere. Matapos niya itong pakawalan direkta sa kinatatayuan ng ating bida. Walang hirap lang itong na-cancel out ni Lloyd na sobrang ikinagulat ni Goy Asami maging ni Grimoire. At dahil sa hindi inaasahan ng Demon Lord na madali lang para sa ating bida na burahin ang kanyang naihandang pag-atake, na itanong nito kay Lloyd kung sa papaanong paraan raw nito nagawang burahin ang spell na yun, na sinagot naman ng ating bida at ayon sa kanya nagawa niya raw ang bagay na yun sa pamamagitan ng panibagong spell na tinatawag na Void. Ayon sa ating bida, ang spell na Void ay isang spell na pareho lang sa Mortal Dark Sphere ni Goy Asami at ang pinagkaiba lang ng dalawang spell na ito ay ang kanilang pangalan at epekto. Dahil kung ang Mortal Dark Sphere ni Goy Asami ay kayang tumama maging sa ibang dimension, ang Void naman ni Lloyd ay kayang dalhin ang target sa ibang dimension at burahin ito ng mabilisan. Dahil ayon sa naging pag-aaral noon ng ating bida matapos niya raw na malaman ang patungkol sa spell na ito. Dahil sa curiosity, agad niya itong sinubukan sa mga bagay na kanyang makikita ngunit nang ito'y kanyang magawa, hindi niya inaasahan ang lakas ng magiging epekto nito. Kaya dahil muli sa kanyang curiosity, sinubukan niya naman na pagsamahin ang dalawang uri ng Void dahil gusto niya rin daw na malaman ang magiging epekto nito. Ngunit pag-aamin ng ating bida nang kanyang makita raw na cancellation lang ang epekto ng pinagsamang Void. Bahagya raw siyang na-disappoint dahil higit pa sana raw dun ang kanyang inaasahang mangyayari, ngunit sobra naman itong ikinagulat ng Demon Lord dahil ayon sa kanya imposible raw na magawa ni Lloyd na makalikha ng maramihang Void dahil nangangailangan ng maraming mana bago makabuo ng isang Mortal Dark Sphere kaya isang spell pa lang raw tulad nito ay mahirap nang gawin, paano pa kaya kung maramihan? Isa pa, paano raw nagawa ni Lloyd na paglaruan lang ang Supreme Art at nagawa pa raw nitong lumikha ng marami para lang panooring maglaho? At lubos rin ang panghihinayang ng Demon Lord sa manang mayroon si Lloyd dahil sinasayang lang raw ni Lloyd ang manang mayroon nito sa mga walang kwentang mga bagay. Ngunit walang pakialam rito ang ating bida at nagawa pa nitong mahatching dahil sa mabahong hininga ng Demon. Kaya sa sobrang inis, sinubukan ni Goy Asami na tuluyang makalapit sa ating bida dahil gusto nitong tuluyang kunin ang katawan ni Lloyd ngunit nang kanyang magawang hawakan ng ating bida, kahit isa pa siyang Demon Lord kung ituring, nakaramdam pa rin ito ng kaba at takot ng kanyang maramdaman ang nakakatakot na manang mayroon ang ating bida. At naitanong naman ni Lloyd kay Goy Asami, kung magagawa raw itong tamaan ng maraming Void magagawa pa ba raw nitong mabuhay, at upang ito'y kanilang malaman, gamit ang nakakatakot na manang mayroon ang ating bida, muli itong naglabas ng maraming Void at kahit nagawa pa ni Goy Asami na makapag-teleport, dahil sa kakayahan ng Void kung saan pati dimension ay kaya ng mga itong daanan. Nagawa ng ating bida na tamaan si Goy Asami gamit ng mga nilikha nitong mga Void. Samantala, dahil naman sa kapal ng hamog na nasa paligid, hindi magawa ng prinsipe na si Albert na lumaban ng bigay todo ngunit hindi sa panig ni Liru, Shiro at Silpha. Dahil kahit gaano pa man kakapal ang hamog na bumabalot sa buong paligid, kaya pa rin ng mga itong umatake sa mga demon dahil sa talas ng kani-kanilang pang-amoy, dagdag pa ang tulong na ibinibigay ni Ren, kung saan gamit ng kanyang innate skill, naglabas ito ng skill na tinatawag na Black Fog at sa pagkakataong ito tanging target lang ng skill niyang ito ay ang mga demon, kaya maganda itong pangsuporta para sa panig ni na Silpha upang madali na nilang matalo at maubos ang mga nagkalat na mga demon. Ngunit magkaganon pa man gusto pa rin raw sanang lumaban ni Albert nang wala nang makapal na hamog kaya gusto niya sanang gawing advantage ang sikat ng araw. Ngunit nang kanyang kumpirmahin sa kanyang orasan kung anong oras na sa kasalukuyan, laking gulat niyang dapat sana'y umaga na ngunit makikita pa rin sa langit ang purong kadiliman kaya sobra nila itong ikinabahala at ipinag-alala at kanilang ipinagtataka rin kung ano na ba talaga raw ang kasalukuyang nangyayari. Samantala, sa pamamagitan naman ng pinagsama-samang Void na likha ng ating bida,
Lumikha na ito ng isang malaking bola na maikukumpara na sa isang black hole dahil sa lakas ng puwersa na nakapaloob rito. Kaya walang magawa ang Shadow Wolf ni Goy Asami dahil nagagawa lang itong higupin ng Void at hindi na rin ito magawa pang makapag-regenerate dahil sa patuloy na pinsalang ibinibigay ng Void at maging ang kanyang mana ay patuloy rin itong hinihigop. Kaya napagdesisyonan na niya sanang abandonahin na lang ang katawan ni Jade ngunit hindi na ito muling pinaalis pa ng naging vessel nito. Kaya bilang huling solusyon sa sitwasyon niyang ito, sinubukan niyang muli na magpanggap bilang Jade at sinubukan niyang kumbinsihin ang ating bida. At kanyang nasabi na wala na raw sa kanyang katawan ngayon si Goy Asami kaya pwede na raw nitong alisin ang kanyang spell. Ngunit dahil sa matalino ang ating bida, lumikha pa ito ng panibagong Void na kasing laki ng kinalalagyan ngayon ni Goy Asami at kanyang pinaplano na tuluyang durugin na ang katawan ng demon dahil sa pang-iinsulto at kawalang hiyang ginawa nito hindi lang sa kanilang naging laban kundi maging sa kawalang hiya na ginawa nito sa pangkat ng mga Blighted at sa kanilang leader na si Jade. Ngunit bago ito tuluyang mawala, dahil sa pagkadesperado nagawa pa nitong humingi ng tulong sa mga Blighted nang wala man lang galang at sa katauhan pa mismo ni Jade kaya dahil doon, tuluyan na itong nilamon ng Void na personal namang nasaksihan ng mga Blighted at personal nilang nakita ang tuluyang pagkamatay ni Goy Asami maging ang vessel nitong si Jade na leader ng mga Blighted. Kaya bumalik sa alaala ni Ren ang usapan nilang mga Blighted noon kung saan ibinahagi rito ni Jade sa kanila ang balitang maaari raw silang matulungan ng ikapitong prinsipe which is si Lloyd sa kanilang mga sumpa na magiging daan upang malaya na raw silang makapaglakad sa sikat ng araw. Dahil ayon sa balitang kanyang nasagap may taglay raw na makapangyarihang magic ang ikapitong prinsipe dahil sa rumor na nung ipinanganak raw ito nagawa na nitong makapagcast agad ng magic na inakala ng mga tao noon na isang uri lang raw yun ng paputok. At sa kasalukuyang panahon, napagtanto ni Ren na tama nga ang mga nasabi noon ni Jade dahil nagawa nga ng ikapitong prinsipe na tanggalin ang sumpa ng bawat Blighted ngunit sa kasamaang palad ang naging kapalit naman noon ay ang tuluyang pagpanaw ni Jade na ikinalungkot naman ng ating bida dahil hindi niya man lang nagawang matulungan si Jade ngunit magkaganon pa man nagawa niya pa ring isa katuparan ang naging huling kahilingan nito. Matapos iyon, napagdesisyonan ng ating bida na ibukod sa iba ang lapida ni Jade nang walang partikular na rason, at habang sila'y nagpapahinga ni Grimoire, wika nito sa ating bida, hindi niya raw inaasahan na magagawa ni Lloyd na makatama kay Goy Asami gamit ang Void na mas mabagal pa raw kumpara sa ibang spell. Sinagot naman ito ng ating bida at kanyang nasabi na nagawa niya lang raw ang bagay na yun dahil sa alam na niya ang konsepto ng Shadow Wolf ni Goy Asami at alam niya na rin raw kung saan ito eksaktong susunod na lilitaw. Kaya bago pa man raw siya makapag-cast ng Void, inalam niya muna ang eksaktong lugar kung saan sunod na lilitaw si Goy Asami kaya yun ang naging dahilan kaya niya ito nagawang tamaan. Isa pa, kanyang inamin rin na hindi raw madali ang kanyang naging laban kontra sa Demon Lord dahil kinailangan niya pang pag-aralan ang Shadow Wolf nito sa kalagitnaan ng kanilang naging laban, buti na lang, nang kanyang pinasok ang magic ni Jade, dito niya nakita ang script ng magic nito na nagawa nito noon na may transcribe bago pa man tuluyang masakop ni Goy Asami ang kanyang katawan. Kaya isa rin ito sa mga dahilan kaya nagawa niyang maiwasan at ma-figure out ang gamit na Shadow Wolf ng Demon Lord. Matapos iyon, nang muling isinasaayos ng ating bida ang puntod ni Jade. Napansin naman nito ang pagdating ng kanyang kuya Albert at nasabi nito kay Lloyd na alam niya na raw ang kung ano ang mga nangyari maging ang kung ano at sino talaga si Jade. At kanyang nasabi pa kay Lloyd na kahit proud raw siya sa nagawa nito kung saan nagawa nitong pumaslang ng isang demon at gusto pa nitong tumulong sa mga Blighted maging kay Jade, hindi niya pa rin daw ito papayagan na makialam sa pasya ng kaharian dahil sa kasalukuyan hawak na ng kanilang mga kawal ang mga Blighted at balak niya raw ang mga itong dalhin sa kaharian kasama na ang Poison Blighted na si Ren kapag ito'y kanila ng matagpuan. Dahil hindi raw nila maitatangging sa kabila ng mga tulong na ibinigay ng mga ito sa kanilang naging laban kontra sa mga demons. Hindi naman raw mababago ng mga tulong na iyon ang mga kasalanan na nagawa na noon ng mga Blighted dahil likas na raw sa mga ito na mamuhay sa kadiliman sa underground at likas na rin raw sa mga ito na pumaslang upang sila'y patuloy na mabuhay. Isa pa, nagawa rin ng mga ito na dakpin ang ikapitong prinsipe at dalhin ito sa isang digmaan. Kaya dagdag rin daw ang rasong yun upang mapatunayang may pagkakasalang ang nagawa ang mga Blighted. At nang magawa niya raw ang mga itong makausap, nasabi ng mga ito na handa raw silang maglingkod kay Lloyd hanggang sila'y patuloy na nabubuhay, bilang kabayaran na rin raw ito sa pagkakamaling kanilang nagawa sa nakaraan, at kung hindi raw nila ito pwedeng paglingkuran tatanggapin na lang raw nila ng buong puso ang anumang kaparusahan na ipapataw sa kanila ng kaharian.
At dahil pansin ni Albert na porsigido ang mga ito na magsilbi kay Lloyd, ang ating bida na lang mismo ang personal na kinausap ni Albert patungkol dito at kanyang nasabi na handa ba raw itong akuin ang responsibilidad sa mga blighted at kanyang ipinaliwanag rin dito na hindi raw ito kagaya ng pag-aalaga ng isang aso at kung sakali raw natatanggapin nito ang pag-aalaga sa mga blighted dapat handa rin raw ito sa magiging kapalit nito. Halimbawa na lang kung sakali mang makagawang muli ng pagkakamali ang isa sa mga blighted at naapektuhan nito ang pangalan ng Salum Royal Family, dapat raw handa si Lloyd na akuin ito dahil kanyang responsibilidad ang mga blighted, kaya sa pangalawang pagkakataon, muli itong tinanong ni Albert na ano na raw ang magiging desisyon nito. Kaya sa puntong yun, buong pusong tinanggap ni Lloyd ang responsibilidad sa mga blighted at kanyang nasabi na handa rin daw siyang pagsabihan ang mga ito patungkol sa mga bagay na dapat ng mga itong tandaan at malaman. Kaya magmula sa mga sandaling iyon, namangha ang lahat sa naging sagot ng ating bida at sa bandang huli. Ikinatuwa naman ni Albert ang naging sagot at desisyon ni Lloyd at kanyang nasabi rito na kahit isa itong ikapitong prinsipe hindi pa rin daw maganda na gawin na lang nito ang mga bagay na gusto nitong gawin dahil kung kailangan raw nito ng tulong handa naman raw ang mga tao na nasa paligid nito na magbigay tulong. Kaya wag raw sana itong mag-atubiling humingi ng tulong sa kanila dahil bago pa man raw ito maging ikapitong prinsipe ng Salum Kingdom, naging si Lloyd muna raw ito, ang bunsong kapatid ni Albert. Matapos iyon, habang masaya ang pamilya ng ating bida dahil ligtas itong muling nakabalik sa kanilang piling at mas naging matured pa raw ito kumpara noon. Agad naman nilang napansin ang pagdating ni Thao dahil ayon sa dalaga na balitaan niya raw kasi na nasa delikadong sitwasyon si Lloyd at Albert kaya agad raw siyang nagmadali upang tumulong. Ngunit nang makita nito ang kasalukuyang sitwasyon, naging awkward moments tuloy ang kanyang naging sitwasyon dahil wrong timing ang kanyang naging pagdating kaya agad siyang muling umalis dahil sa kahihiyan. Ngunit hinabol naman ito ni Albert at Silpha dahil kailangan raw itong pasalamatan ni Albert dahil sa tulong na ibinigay nito noong kanilang naging huling misyon. Matapos iyon, nasabi ni Grimoire na hindi niya raw inaasahan na mayroong mabuting puso ang ating bida. Ngunit ayon kay Lloyd nagawa niya lang naman raw ang bagay na yun dahil ayaw niyang sayangin ang potential ng magic na mayroon ang mga blighted at ayaw niya rin raw na magkaroon pa ng mga posibilidad na haantong kagaya sa naging sitwasyon ni Jade. Matapos iyon, dahil sa nagawang pagtulong noon ni Thao sa pangkat ni Albert sa kanilang naging monster hunt at dahil na rin sa naging tagumpay nila ngayon kontra sa mga demons, idineklara ng prinsipe na magkaroon raw sila ngayon ng kasiyahan sa pamamagitan ng Tea Party. Na malugod namang tinanggap ni Thao ngunit kahit na-appreciate ng mga blighted ang casual tea party na hinanda ni Albert, ipinaliwanag ng mga blighted na mas prefer pa rin daw nila ang maingay na kasiyahan dahil yun raw ang kanilang nakasanayan noon nang nabubuhay pa ang kanilang leader na si Jade. Dahil dun, iminungkahi ng prinsipe na sa maingay na paraan na lang raw sila mag-celebrate kung saan ang mga ito komportable. Na sa bandang huli malugod namang tinanggap ng mga blighted at kanilang sinimula na ang kani-kanilang tama kapag sila'y nakakainom. At nagawa pa ni Talia na yayain si Albert na uminom sa palambing na paraan ngunit nakangiti itong tinanggihan ng prinsipe dahil may royal meeting pa raw siyang dapat puntahan pagkatapos nito. Dahil dun, disappointed naman ang dalaga kay Albert kaya gamit ng kanyang innate skill, ibinahagi niya sa prinsipe ang kanyang kalasingan kaya nagawa ni Albert na malasing kahit hindi naman siya uminom ng alak at dahil sa kalasingan pinagdiskitahan nito si Galilea dahil hindi pa rin mawala sa isip nito ang fluid na inilagay ni Galilea sa saluwal noon ni Lloyd. Samantala, habang nagaganap ang kasiyahan sa pangkat ni Albert, naliligo naman sa nabuong hot spring ang pangkat ni Silpha at naitanong ng dalaga kay Ren na ano raw ang sadya nito kung bakit nito nagawang sumunod sa kanila rito. Kaya dito na nasabi ni Ren na gusto niya raw sana na humingi ng pahintulot kay Silpha upang magawa niyang manatili sa tabi ni Lloyd dahil gusto niya raw sanang ipakita kay Lloyd kung gaano siya rito nagpapasalamat sa mga tulong na nagawa nito sa kanila at kanyang ipinapangako rin daw na hindi siya gagawa ng mga bagay na ikadidismaya ni Lloyd kaya nakikiusap siyang sana pumayag raw itong tanggapin siya nito bilang isa rin sa mga tagapagsilbi ni Lloyd. Ayon naman kay Silpha dapat raw direkta niya itong sabihin mismo sa magiging employer nito na sa puntong yun agad namang pinahintulutan ng ating bida dahil naruroon din pala ito sa hot spring nang dahil kay Silpha na siyang nagdala sa kanya rito. Ngunit wika muli ni Ren, nakakatiyak ba raw si Lloyd na handa siya nitong tanggapin bilang isa sa mga tagapagsilbi nito gayong alam raw nito na marami na raw napaslang noon si Ren sa pamamagitan ng poison at handa ba raw itong tumanggap ng kinikilala bilang poison blighted. Ngunit ayon naman sa ating bida, kung magagawa raw ni Ren na mapag-aralhan pa ang kapangyarihan nito at magawa niya itong lubos na maintindihan, balang araw ito pa raw ang magiging dahilan upang magawa ni Ren na makabuo ng mabisang gamot at pwede pa siyang maging mahusay na pharmacist na siyang magiging daan upang marami itong mailigtas na buhay pagdating ng araw.
Dahil dun, ngayon napagtanto na ng dalaga na ang kapangyarihan pala na kanyang itinuturing bilang isang sumpa at ang kapangyarihang lubos niyang kinamumuhian ay pwede niya palang magamit sa kabutihan. At tanging si Lloyd lang ang tao na hindi nandiri sa kapangyarihan niyang ito at masaya niya pa itong tinanggap. Isa pa, si Lloyd lang rin daw ang tanging tao na hindi sila tinawag bilang blighted, kaya magmula sa puntong yun, kanyang ipinangako sa ating bida na gagawin niya raw ang lahat ng kanyang makakaya upang magawa siyang maipagmalaki nito pagdating ng araw. So yun, tapos na naman natin ang anime na inyong nagustuhan at inaabangan at sa ngayon hintayin muna natin ang Season 2 ng anime series na ito para sa pagpapatuloy ng ating recap patungkol rito, at kung hindi nyo pa ito nasisimulan o gusto nyo itong balikan feel free na bumisita sa ating playlist na makikita rito sa ating munting channel. Salamat.